Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, before my line of questioning, gusto ko lang pong klaruhin rin po, ma'am. Alam niyo po ba na para sa confidential funds yung pondong yan? Hindi rin po, di ba? And you're not required to ask. Yes. Hindi rin kayo nagtatanong talaga. Yes. Okay. Pinag-uusapan ho kasi yung covered, suspicious, pati yung salitang unusual. Sa inyo pong pagkakaalam bilang isang bank manager, ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction? Ang covered transaction po is automatic po yung inire-report sa AMLC. May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng bangko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po naming i-report sa STR. Okay, Suspicious so transaction. yung covered transaction po, tama po ba na walang human intervention ito? Sa sistema lang po ito? The STR? Sa covered transactions, may wala human po. intervention po ba ito? Wala pong human intervention. System po yan. Ano po ito? Papasok o palabas o encashment o basta kahit anong above 500,000? Yes, sir. Kahit na ano po above, in excess of 500, naka-report po siya. Okay, so we can safely assume that this transaction was covered. Well, you don't want to deduce that, no? Ayaw niyo pong sabihin. Yes. Yung suspicious, sino po ang nagde-determine na suspicious ang isang transaction? Who determines that? Sa amin po, sa branch, pagka po may napansin kami, ako po ang nagre-report niyan din. Kayo po, wala hong ibang pwedeng mag-report or ang branch manager lang po yung pwedeng mag-report? Ako kasi yung nagre-report, ako yung nagsasign ng report. Okay. So, ito po, tinanong ko rin po ito kanina dun sa manager ng Land Bank, pero nais ko lang po marinig rin po sa inyo. Nagkaroon po ba ng suspicious reporting ng transaksyong ito sa AMLA? Hindi po kami pwedeng mag-divulge ng any information regarding sa reporting po ng STR, Okay. sir. And nasa batas naman po yan na hindi ho kayo pwedeng mag-divulge. Yes. Yung sinabi niyo po kaninang unusual, iba po yun sa suspicious? Iba po. Okay. Can you help me understand ano po yung pinagkaiba ng unusual tsaka suspicious sa inyo pong perspektiba? Unusual meaning, kakaiba lang yung transaction, pero not necessary suspicious. Okay. Yung suspicious po, tama po ba may eksaktong definisyon yan sa mga batas natin? Yung unusual po ay inyo lang pong pakiwari? Yes, sir. Okay. And kayo po bilang branch manager, ayaw nyo pong sabihin kung nireport nyo po ito, pero sa inyo pong karanasan, lahat pong nakikita nyong hindi pangkaraniwan, nire-report nyo po ba sa AMLA? Not particularly this case, but in general? Hindi naman po. Hindi lahat ng mga unusual transaction ay nire-report namin as suspicious. Alright. Maraming salamat, Mr. Chan. Senator Judge Ejercito is recognized for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Presiding Judge. Just a clarification. Ma'am, kanina po nakikinig po ako, no? Ang nabanggit nyo, sabi nyo, na ilang beses sabi nyo, unusual po yung 37.5. Madalas, the transaction sa inyo pong branch ay nag-average yan 10 to 20 million. Tama ho ba? Ang aking pagkakarinig. Opo, mga nasa 10 million. So sa isang karaniwang araw, ano po yung sa inyo pong experience, ano daw po yung pinakamalaking halaga ng cash na inyo pong nailabas sa inyong sangay para po sa isang client, in this case ito pong ahensya na ang DepEd po? Ano po yung pinakamalaking amount? Ito na po ba yung pinakamalaki? Dahil sabi nyo kanina ay unusual. Pinakamalaki pong amount na nailabas nga po ay yung na-encash is yung 37.5. Ito na po. Opo. So ito yung nagsimula nung kailan po ito nagsimula yung ganitong withdrawals, yung ganitong kalaking amount? Anong pong February, sir? Ito na po, last question, Mr. Presiding Officer. Nangyayari po ba itong ganitong kalaking amount
ganito kalaking halaga na withdrawal sa ngayon? Ay, during my time, wala na po yung, yun lang po tatlong yun. Yung tatlo lang. Well, hindi na po nasundan. Wala na po. That's all. Thank you. Thank you, Senator Judge Ejercito. If there are no other Senator Judges who wishes to make interventions, Chair would like to make a few. Ms. Camposano, ma'am, tama po bang translation ito? Unusual sa Tagalog, kakaiba. Yes, Your Honor. Suspicious, tama po ba, kaduda-duda? Yes, Your Honor. Sang-ayon sa AMLAC, yung kaduda-duda dapat i-report, pero yung kakaiba, hindi kailangan i-report. Yes, Your Honor. Tama po. Sabi niyo po kasi kanina, yung unusual hindi kailangan i-report, pero yung suspicious, kailangan i-report. Sang-ayon sa batas. Hindi ko po sinasabing suspicious to. Sinasabi ko lang, yun yung sinasabi ng batas. Yes, sir. Ang suspicious transaction po ay kailangan nating i-report as STR sa AMLC. And yung unusual, kung unusual lang naman siya, but wala naman pong suspicious dun sa transaction, hindi po siya kailangan i-report. Isa na lang po katanungan, curious lang po ako. Sabi niyo po, para pangalagaan ang kaligtasan ng inyong empleyado, hindi pwedeng ihatid ng sino mang empleyado ng bangko yung pinagbigyan ng pera, gaano man kalito, gaano kalaki, dahil kapag hawak niya na yon, kanya na yon. Tama po ba? Opo. Ibig sabihin po ba nun, pag na-withdraw na yung pera at hawak doon ng depositor yung pera, pag may nang hold up ng bangko, matapos niyang mahawakan yung pera, siya na ho yung mawawalan, di na kayo. Ganun po ba yan? Hindi. Sa praktika lang usapan. Gayun din, paglabas niya ng bangko nyo, na hold up siya doon, hawak niya na eh. Wala na kayong pakialam, di ba? Kaya kayo may polisiya yung gano'n na bawal magatid. Dahil nga, pag hawak na niya, kanya na yon. Opo. Kanya na yon, pananagutan niya na yon, wala na kayong pakialam. Ano man ang mangyari doon? Yes, Your Honor. Mawala man yon, nakawin man yon, hold upin man yon, labas na kayo doon. Yes, Your Honor. That would be all, Ms. Camposano. Are there any other interjections or interventions by any of the Senator judges? One quick question. The Senate President is recognized. One quick question, Mr. Presiding Officer. Ms. Camposano, nasabi niyo kanina unusual. Pero may nasabi rin kayo kanina in your past experience na may government organization na naglabas ng perang ganang kalaki rin. Bakit unusual po sa DepEd pero hindi unusual dun sa government organization na yun? Usually kasi, yung mga ibang agencies po, para normal na from naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasing sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is, ito lang pong tatlong to ang nangyari. So in other words, doon sa ibang government agencies, madalas sila ganito kalaking amount ang lumalabas. Regular yun. Opo. Sa DepEd, hindi regular. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. President.